Pagkatapos ng mabigat na simula sa 1-4 record, tila nakalimutan na ang yugtong iyon para sa Miami Heat. Si Jimmy Butler ay nagtala ng 18 sa kanyang 36 na puntos sa ikatlong quarter, at pina-extend ng Heat ang pinakamahabang sunod na panalo sa NBA sa 7 laro sa pamamagitan ng pagtambak sa Brooklyn Nets 122-115, nitong Huwebes na gabi. Si Duncan Robinson ay nagdagdag ng 26 para sa Heat, na nagtala ng 7 sunod na panalo para sa unang pagkakataon mula ika-30 ng Disyembre, 27-10 January 4-10, 2018. Si Bam Adebayo ay nagtala ng 20 para sa Miami, na nanalo sa lahat ng 7 laro ngayong panahon ng single digits. Nagiging mas maayos kami, mas komportable, sabi ni Heat coach Erik Spoelstra. At ito ay nagbibigay daan sa iyo upang maging mas tiwala. Sina Mikal Bridges at Lonnie Walker ay parehong nagtala ng 23 para sa Brooklyn, na nanalo ng kanilang huling 5 laro laban sa Miami. Si Nick Claxton ay 7-for-7 mula sa field at nagtala ng 16 para sa Nets, at si Cam Johnson ay nagdagdag ng 16 din. Nakapunto si Walker ng 23 sa loob ng 26 na minuto mula sa bench. Kayang-kaya niyang mag-score, sabi ni Johnson. Siya ay laging nasa attack mode. Siya ay laging focused. Natalo ang Miami sa Brooklyn noong ika-1 ng Nobyembre at bumagsak sa 1-4, ang pinakamababa sa unang 5 laro sa 16 na season ni Spoelstra. Hindi pa natalo ang Heat mula noon at ang kanilang 8-4 na record ay nakakaparehas para sa ika-4 na pinakamahusay na 12 laro sa ilalim ni Spoelstra. Nagbukas ang koponan ng 9-3 sa 3 pagkakataon sa nasabing panahon. Ang 18 puntos ni Butler sa ikatlong quarter ay nagtala ng kanyang pinakamataas na puntos para sa anumang regular na quarter ng laro sa Heat uniform, nagawa na rin ito ng 2 beses sa ibang pagkakataon. Mayroon din siyang quarters na May 18-21, at 22 na puntos sa playoff games para sa Miami. Para sa Heat, bahagi ito ng 19 na laro, 18 araw na tagpo kung saan lalaruin nila ang 8 iba't ibang mga arena. Ang tanging venue na bibisitahin nila ng 2 beses sa nasabing panahon ay ang United Center sa Chicago, kung saan magsisimula sila ng kanilang 5 larong biyahe laban sa Bulls sa Sabado ng gabi. Masaya na makapaglaro sa bahay ng 1 beses, sabi ni Butler. Si Johnson ay nagkamit ng kanyang ika-4 na foul na may 3 minute and 40 seconds na natitira sa unang kalahating laro. Ginawa siyang ika-12 na manlalaro sa liga ngayong season na may ganoong karaming foul bago ang intermission, at ang ika-2 player ng Nets na gawin ito sa magkasunod, matapos gawin ito ni Claxton laban sa Orlando noong Martes. Ang ika-4 na foul ni Johnson ay isang offensive foul, drawn ni Kevin Love. Nagtapos ang Heat ng kalahating laro sa isang 4-10-0 run, ang huling 12 ay dumating matapos kunan ni Love ng charge si Johnson, at pumasok sila sa halftime na nangunguna 60-52. Ang Nets ay 0-7 run na may 3 turnovers sa yugtong iyon, at ang huli sa mga turnovers na iyon ay ng pagnakaw ni Butler kay Royce O'Neal at pag-set up kay Haywood Highsmith para sa layup 4 na segundo bago magbukas ang buzzer. Inalagaan ng Miami ang lamang sa buong second half. Ang kanilang maliit na run papasok sa halftime, hindi mo pwedeng hayaan ang momentum na iyon pumasok sa halftime, sabi ni Nets coach Shock Vaughn. Ito ay isang bagay na kailangan nating matutunan.